ng Diyos na habang buhay ka magiging mahirap. Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang pag-uusapan natin ngayon is hindi kalooban ng Diyos na habang buhay ka magiging mahirap. Kasi hindi naman yung Panginoon ang may hawak sa buhay mo. Ikaw mismo ang may hawak sa sarili mong buhay. And yung mga tao talaga, yung mga mentality ng mga tao is pag mahirap sila, imbis na sa kanila isisi yung kung bakit sila mahirap, isinisisi nila sa Panginoon. You know, at it's also the same like yung may mga tao na imbis na tingnan nila yung sarili nilang pagkakamali, hindi nila tinitingnan yun. Tinitingnan nila yung pagkakamali ng ibang tao, pero yung sarili nila, hindi nila tinitingnan. Ganyan din yung buhay ng isang tao kung mahirap ka. Imbis na sisihin mo yung sarili mo kasi hindi ka nagpupursige sa buhay mo, sa sarili mo na umasenso ka, or if ever man na umasenso ka, is pansamantalang asenso lamang kasi nagbabago ang isang tao. Pero sinisisi mo lahat sa Panginoon. Hindi mo sinisisi yung sarili mo na ikaw mismo ang may hawak sa buhay mo. 'Di ba? Yung Panginoon, yes, nagbibigay siya ng mga instruction. Pero hindi natin 'yun nakikita. Hindi natin 'yun nakikita. But God knows everything. And ikaw naman, pag binigyan ka ng tsansa ng buhay, kumbaga hindi mo man ini-expect sa buhay mo na magkakaroon ka ng trabaho, 'di ba? Hindi mo mai expect na makakapasa ka sa isang interview kasi syempre it's better not to be na hindi ka mag-expected kasi hindi ka mabro-broken hearted kung hindi ka nag-expect. So, syempre, ikaw mismo yung naggagawa ng paraan, ng way na na tawag na ito na hanapin mo yung kung ano yung para sa'yo. Yung Panginoon, ginaguide ka lang niya. Hanggang doon lang yung kanya. Ikaw mismo ang kumbaga yung Panginoon, He do it in His way. And you have to do it in your own, in human way, 'di ba? Kasi kung siya lang, kasi yung iba sasabihin na kahit anong sikap at gawin ko, hindi ako yumayaman. Bakit? Tingnan mo yung sarili mo, tingnan mo yung sarili mo sa salamin at kausapin mo yung sarili mo. Bakit nga ba ako hindi umaasenso na ginagawa ko naman ang best ko, ang lahat, pero hindi pa rin ako umaasenso. Bakit? So yung katanungan na yun, ikaw lang mismo ang makakasagot, 'di ba? Pero dapat tingnan mo muna kung ano yung mali sa'yo. Kasi may mga taong hindi nila nakikita yung mali nila. May mga taong gumagawa sila ng mga masasamang paraan para para umasenso ng yung umasenso ng mabilisan na paraan, 'di ba? Pero hindi maganda 'yon. Dapat pinaghihirapan kasi mas maganda yung pinaghihirapan kasi yung success is as in talaga yung success na nadarama mo, nararamdaman mo is walang katumbas. 'Di ba? Like for example, pumunta ka ng ibang bansa, nagtrabaho ka as a OFW. Tapos makahanap ka ng employer there. Makahanap ka ng amo na mabait. Yes, yung trabaho mahirap. Tapos yes, lalo na pag una-una kasi it is especially sa ibang bansa, especially sa Saudi, is
it's a Muslim country and also different language kasi hindi mo mother language doon kasi foreigner ka lang. And then yung mga bahay na lilinisin mo, it is really enorm big house. And then also yung pagkain, syempre ikaw mag-a-adjust ka lahat. Tas syempre hindi madali kasi dapat paghirapan mo ang bawat sentimo na gusto mo, na bawat sentimo na gusto mong ipadala sa pamilya mo sa Pilipinas para matugunan yung kanilang pangangailangan. Hindi madali. Pero pag naano mo na yan, pag na kumbaga na sa end of month, kumbaga sa payment sa salary, yung value yung pera na yun is hindi lang basta-basta kasi dugo at pawis at stress, puyat, minsan nagkakasakit ka na lang kasi na naiisip mo yung mga pamilya mo, if you have a children, if you have a husband in the Philippines, or if you have a parents, nasasabihin mo ano kaya yung kanilang ginagawa doon, kumakain ba sila, syempre kasi, and then also the time, hindi magkatugma yung oras. So mahirap, pero pag pinagpupursigihan mo, tapos makita mo yung pera, na itong perang ito is hindi basta-bastang pera na sa paglabas mo, makukuha mo. Hindi, itong perang ito is pinaghirapan, dugo at pawis, puyat, at gutom pa. So, syempre ikaw, parang yung yung saya mo. So parang ganun, mas maganda talaga na pinaghihirapan mo. Kasi yung pinaghihirapan mo talaga is, na-appreciate mo lahat. Kasi naiintindihan mo. And then also, mayroon pang mga kumbaga, kadahilanan kung bakit ang isang tao, kahit anong sikap ang gawin nila is mahirap pa rin. Yung iba kasi is labas-pasok, labas lang yung pera, labas lang yung pera, bigay dito, bigay doon, and hindi mo iniisip yung sarili mo in the future, na pag time mo nang mag-resign, meron kang pera. And then also, kung magbi-business ka, you have to make sure that business na papasukin mo is mag-click. Yung business na alam mong lalago, 'di ba? Alam mong lalago, tapos kasi ngayon yung tiwala kasi ang hirap na magtiwala kasi maraming mga scammer, kahit hindi lang yung ibang tao yung mga scammer, pati yung pamilya mo scammer din, 'di ba? Kasi pag pera na yung pinag-uusapan, wala na. Nag-iiba na yung kanilang mga anyo. Na sila, nai-impluwensyahan na sila ng pera. Hindi masama ang kung may pera ka. Hindi masama kasi yung pera maraming naitutulong yan. Mga naitutulong financial. Nakakatulong yan sa pagkain pang araw-araw. Yung edukasyon para sa yung mga anak. Sa yung mga electric bills o kind of bills, all the expenses, and sa mga damit na gusto mong bilhin para sa iyo or sa yung anak. And then also nakakatulong ka sa yung pamilya. Pero dapat limitin mo lang ang iyong pagtulong. Hindi masama yung pagtulong, hindi masama. So, ganyan nangyayari yung ibang mga OFW. At hindi lang mga OFW, may mga Pinay din na nagkakapangasawa ng mga foreigner. And then, syempre, kasi gusto nilang mabango sila sa kanilang baryo, sa kanilang village, sa kanilang barangay. So, parang pinapakita nila lahat, nagbibigay sila ng mga kung mayroong balikbayan box, magbibigay sila sa kanilang mga neighbor. Ako, hindi naman yun masama yung magbibigay ka ng mga tsokolate and everything. Hindi naman yun masama. Okay yun kasi sinishare mo. Pero dapat,
hindi lahat, hindi ikaw na lang ang mag-aano na na sila yung mag-aano sa kumbaga sila yung dedepende na lang sa no. Kasi may mga Pilipina din akong mga kaibigan na mga Pinay na nakapangasawa sila at lahat ng kanilang pamilya, relatives, uncles, and kahit nasa malayong lugar, sinusuportahan. And then to the point na hindi na niya kayang tugunan or suportahan. And then, of course, sabi niya, hindi ko na matutugunan. Kasi syempre, of course, I also need. Kasi syempre, may mga needs din tayo dito sa Belgium or sa ibang bansa kung saang bansa ka naman nakatira. Hindi kasi ibig sabihin na nangingibang bansa ka, nakatira ka sa ibang bansa is just like milk and honey na yung yung kalagayan mo. Hindi. No, it's not. Kasi kayod kalabaw din yung buhay mo dito. Yung maganda lang kasi yung value ng money nila is malaki. That is kumbaga yung advantage. Pero yung disadvantage is dito nagsasakripisyo din, nagtatrabaho din, nagpupuyat ka din, at yung kalaban mo is weather, especially if the four season, ang hirap mag-adjust lalo na pag umpisa pa lang. Tapos wala ka talagang ka-idea kung ano yung mangyayari sa buhay mo dito or sa relasyon ninyo mag-asawa, if magtatagal ba o hindi. So yun, syempre kahit kung makahanap ka ng trabaho, never forget to involve God. Kasi ako, every time ako nagtatrabaho or either nagsusolicitate ako, hindi kasi ako, before mahiyain kasi ako mag-solicitate. So, nung pumunta ako dito, mayroon akong kumbaga coach. May coach ako. Kasi dito sa kanila, mayroon sila ditong parang organization na they call it VDAB. Kumbaga, for example, sa bansa natin, teacher ka, graduate teacher ka, or nurse ka, dito sa kanila, hindi mo basta-basta magagamit kung ano yung diploma mo sa Pilipinas. Inaano nila yan. Kumbaga, kinukombine nila yan. Kumbaga, parang sinusukat nila kung anong level yung diploma mo. So, kung hindi pa as in sapat yung level mo, first you have to follow the Netherlands, yung language nila, or ano pa namang yung language nila. And then afterwards, kung ano na yung Netherlands mo, like you can already understand their language, and also you can already talk, and it's very difficult to say perfectly, but at least you can understand and you can speak a few. So you have to kumbaga binibigyan kanila ng ng opportunity na ipagpatuloy mo yung kung ano yung na graduate mo sa Pilipinas. So mayroon ako ditong coach. So he told me that Joanne, you have a kind of characteristic that you are very very self-standing person, like kumbaga every time that we had a conversation, you look at me eye to eye, and you're not like looking like this, and you just like your spirit is very very positive, and you're talkative, you're talking good and nicely. And of course, with me, my Netherlands is not so really fluently, but at least I can speak a few, and I can understand also. And if it's ever money difficult for me, they always said, first, kung hindi sila mag-approach na, okay, you can speak it to English if it's very easy for you. And if it's difficult for you to speak Netherlands, you can speak to us English. So, of course, with me, I'm just like trying to explain to him. But anyway, yung natin dito, yung main topic talaga natin dito is bakit may mga taong hanggang ngayon, kahit anong sikap nilang gawin is mahirap pa rin sila. So anyway, kung marunong ka magpahalaga sa mga biyayang natatanggap mo, and marunong kang magbalanse at ng pera, or
or kahit trabaho man, if you love what you're doing and go ahead, but you have to think of it first. Yung kumbaga yung anong makakapaganda sa buhay mo, hindi ano ka lang, kumbaga attack ka lang, 'di ba? Na walang plano. Dapat may plano kasi syempre ikaw pa rin ang magiging kawawa sa huli, 'di ba? But of course, sasabihin talaga nila aanhin mo yung pera kung ikaw ay hindi ka maligaya sa pera. Well, that is very good questions also. Depende talaga yan sa tao. Kung ikaw na tao ka, may pera ka, but you can also share it to other people. And that if you want to share that money, yung purpose mo, ano yung purpose mo? Yung purpose mo na pakitang tao, yung purpose mo na maging popular ka, yung purpose na maging sabihan ka na, oh, ang bait mo talaga, ang bait niya ganito, ganyan. Pero once na kasi hindi yan stable yung pagtulong mo, kasi may tendency din yan na mag-aano ka rin, kumbaga maglalaylo ka lang kasi mai-stress ka. Kasi sasabihin mo, oh, ito na naman sila, hihingi na naman ng pera or uutang na naman. So mai-stress ka. So yung dapat mong gawin is you have to put the line na hanggang may hangganan ka lang. Yung pagtulong mo may hangganan ka lang, 'di ba? Hanggang doon ka lang. Pero yung pagtulong mo sa pamilya mo, sa parents mo is walang hangganan 'yan. Hanggat nandito sila sa mundo. Yung yung duty mo is to provide, I know it's not not nice words, but for me that is really para sa akin kasi ako ay hindi ko masasabing it's my fault. No, kasi syempre hindi nila inisip yung kanilang sarili nung mga time na yun na I was starting 11 years old to going up, to be self-supporting, na kung mayroon ka talagang gusto, dapat talaga magpaghirapan mo. But my parents know it's not like that. So sinuportahan nila kami, pinapag-aral nila kami, 'di ba? Pinapag-aral nila kami. And of course, kung inisip nila yung sarili nila, of course, I think may pera na sila, 'di ba? But yung parents natin, hindi talaga sila selfish. So tayong mga anak, hindi natin din wag din tayong maging selfish sa ating parents. Sa ating parents, wag tayong maging selfish. Kaya maraming mga taong still naghihirap sila kasi kung ikaw lang mismo ang gustong umasenso, hindi ka talaga aasenso. Kasi mas maganda talaga na sabay-sabay kayong umaasenso. Hindi lang ikaw but also your family. Kasi ako, when I was in the time na I said to myself, ayokong ako lang ang mag-asenso. Gusto ko yung pamilya ko rin mag-asenso. Makita ko sila na umaasenso. So, hindi, yung kahirapan talaga is nasa tao yan. Choice mo talaga. May choice ka. You have two choices. Pipiliin mo na maging mahirap ka, or pipiliin mo na umasenso ka, pero may mangyayaring mga sacrifice na alam mo yung mga sacrifice, 'di ba? Tapos pero yung mga sakripisyong 'yan, kailangan mo talagang ibigay yung 100 best mo. Yung best mo na hindi lang sa pera, hindi lang sa salary na maipapadala mo sa Pilipinas, but you also enjoy what you're doing also. You love what you're doing 100%. Kasi hindi ka talaga magiging successful kung yung purpose mo lang is to earn money and to be rich. No, hindi ganoon talaga. Kasi that's what yan ang nakikita ko. Yan, based in my observation, yan ang pananaw ko, yan ang pananaw ko sa aking sarili, yung opinion ko sa sarili. Kasi I really do I really, for me kasi na experience ko din
Na-experience ko din kasi in the Philippines hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko sa buhay ko. And nakapangasawa ako ng foreigner. It is just like an accident, na hindi ko talaga ina-expect na makakapangasawa ako ng foreigner. And then hindi ko rin ina-expect na makakapunta ako dito at dito na ako titira. So, walang expectation na nagaganap sa aking sarili. But I know for sure that God has involved sa aking mga plano, sa aking prayer na I said to my prayer na kasi wala kasi akong boyfriend, hindi talaga ako mahilig. So I told myself that I told and I pray to God na kung hindi man ako maka-experience ng boyfriend, but at least give me a one man na tatanggapin ako at yung pamilya ko, at hindi lang ako yung mamahalin but also my family. And they will accept who I am, na being me, being poor. And of course me, hindi ko kinahiya kung ano yung katayuan ko sa buhay, kung ano yung bahay kong gutay-gutay, yung dingding namin asin talaga warak yun, asin talaga gutay-gutay kasi sa palaging pag-uulan-ulan na siya na kumbaga nasisira siya. And then also yung bahay namin asin talaga nasa tirik ng baha asin talaga. So yung first visiting niya talaga sa amin is never kong ikinahiya yung sariling bahay ko. Pinakita ko sa kanya kung ano yung tunay at yung talaga yung bahay ko talaga. So he was very proud of me. And not only for me but also my family. Na naging asin talaga proud, sabi niya, wala akong masabi sa pamilya mo kasi may mga parents na very advantage silang mag-isip kasi akala nila porket foreigner maraming pera. Kasi like what I said, if your intention to be rich, wala ka talagang paroroonan, di ba? Pero kung yung intention mo is pure and only happiness and only this man that they will accept you as who you are and your family and your position, and hindi lang binabasihan sa pera kasi may mga Pilipina talaga na gusto lang talaga nila ng pera. Of course, gusto nating maiahon yung ating pamilya, but yung mga bagay na yun may mga kapalit din yan, di ba? You have to be careful for that. Kasi ako I can say to myself, every decision that I did into my life, I just really think about it, and ang sabi ko sa sarili ko, hindi naman masama, 'di ba? I know yung mga consequences is I have to sacrifice my country, my family, and to come here. And of course, yung consequences yun is I gonna feel homesick, and I will kumbaga yung buhay ko dito is iba than sa Pilipinas. Maraming pagbabago, but all of that I can say to myself, I naging strong ako, and also at last yung dream ko para sa pamilya ko, para sa mama at papa ko ay natupad ko na. Wala man akong dream sa aking sarili. Wala akong dream sa aking sarili. Mayroon akong dream sa aking sarili, magkaroon ako ng anak, and then I have a child. So, and then my parents, natupad ko na since I was young, I said to myself, pag lumaki ako, magkaroon ako ng pera, bibili ako ng lupa at bahay. Bakit lupa at bahay? Kasi kami, squatter lang kami. Kumbaga para lang kaming NPA, no permanent address. So pupunta kami doon, pupunta kami dito. So ako naman na-realize ko noon na ayoko ng ganun. Ayoko ng ganitong setup. Gusto ko yung mayroon talagang pagtitirikan na amin. Kahit yung bahay namin is barong-baro lang, basta yung property is sa amin. So nakapangalan yung property sa parents ko, sa mama at papa ko. Kasi nandito ako. And of course kasi nandun naman sila sa Pilipinas, and then
pag nagbe-vacation kami. And then I'm very also thankful. Hindi ko talaga ini-expect na itong mga blessings na nangyayari sa akin. Which is, God gave that to me. And ako naman, grinab ko siya. And even though I don't know about the consequences, but I still grab it. And then I said to myself, we'll see kung saan ako dadalhin nitong biyayang binigay sa akin ng may kapal. Kasi kung gusto ko talagang iahon yung parents ko sa kahirapan, so I have to do this. May masasakripisyo, di ba? Ganon talaga yun. At least wala kang taong tinatapakan, wala kang taong ginagamit. Kasi hindi maganda na may mga Pilipina talaga na gusto nilang yumaman, so nanghuhut-hut sila ng pera. Sorry for those words, nanghuhut-hut sila ng pera, pero hindi talaga yun maganda. Tapos ipapakain mo sa yung mga anak, hindi talaga maganda. At iba naman, kinahihiyan nila yung pamilya nila, kinahihiyan nila yung bahay nila, kinahihiyan nila kung saan sila nanggaling. But be careful, yung Panginoon, tinitingnan ka lang niya. Tapos tinitingnan ka lang if this person deserving ba itong taong ito, itong babaeng ito, itong biyayang binigay ko sa kanya. So yun ang talaga. So hindi kalooban ng Panginoon na maging mahirap tayo habang buhay. It's our choice also. Kung pinili mo yung landas na yan, ikaw mismo. Kung pinili mo dito, ikaw mismo. You have to choose, Choose mo maging mahirap ka, choose mo maiahon mo yung pamilya mo sa kahirapan, choice mo 'yan. So, wag ninyong isisi sa Panginoon kung hanggang ngayon mahirap pa kayo, as in mahirap talaga kayo. Wag ninyong isisi sa Panginoon, isisi ninyo sa sarili ninyo kung ano yung may mali sa inyo. Kasi hindi kayo maghihirap na lalo kung walang may problema sa inyo. You have to show it. You have to see it. You have to observe it. Instead, blame to God. No, it's not. Kasi hindi naman siya yung may hawak sa buhay mo. Ikaw ang may hawak sa buhay mo. Kasi kahit anong kayod ka, kahit anong panalangin mo sa may kapal sa Panginoon, pero kung ang ang gawain mo naman is hindi maganda, manira ng tao, manira ng puri ng tao, manggamit ng tao, manggancho ng tao, mangutong ng tao, tapos kung tulungan ka, ikaw pa yung galit, hindi ka marunong hindi ka marunong mag-intindi, tapos hindi mo tanggap yung kamalian mo kasi gusto mo nakikita mo yung kamalian niya, hindi mo nakita yung kabutihan na ibinigay niya sa'yo, di ba? So yun ang mga mentality ng mga tao, kaya hindi sila umaasenso. Mark my word, hindi aasenso yung mga taong ganun. I know that kasi nakita ko yan sa aking auntie na sumakabilang buhay na siya, na as in talaga, she was very jealous to my mom. At kahit anong sikap niya sa buhay niya, hindi talaga siya nag-asenso. At in talaga, jealous siya sa mama ko. I don't know why. What's the reason? And then pinagsisigawan niya sa buong mundo, sa buong barangay namin na pinaaral niya yung kanyang anak, nangutang siya sa kabila, kabi-kabila para lang matustusan yung kanyang anak at makapagtapos. But at the end, nakatulong ba yung anak niya? No. Hindi nakatulong yung kanyang anak sa kanya. At yung even the last moment na nagsasuffer siya, hindi siya inaruga ng kanyang ina. Yung pag-aruga sa kanya kung ikaw na nanay ka, hindi ka nagpaka nanay sa iyong anak, of course, kung ano yung bunga, kung ano yung puno, yun ang bunga, 'di ba? Hindi ka naman kung mangga ka, hindi ka naman magbubunga ng santol or apple, 'di ba? So yun, but hindi naman ibig sabihin na hindi ka inaruga ng parents mo is hindi ka na mag-aano sa parents mo, hindi mo na sila aasikasuhin. No, hindi naman ganoon. Kasi yung mama ko kahit siya
bininta yung mama ko. Until the last breath of my grandma, my mama was there. My mama, she take care my grandma. Hindi siya naglagay ng hinanakit, di ba? Kasi nasa tao talaga yan. You choice na kung choice mo talagang maging masama, magiging masama ka. Pero kung choice mo talagang maging mabuti, magiging mabuti ka. At kahit anong down pa sa'yo ng tao, just stay put and stay your feet on the ground, and as long as you know who you are. Kasi yung buhay namin noon, marami, siniraan din ako ng auntie ko. Sinabi niya na, oh, hindi yan totoo. Walang foreigner yan. Ba't hindi niya alam? Nandun ako sa Maynila. Ikakamit ko na yung future asawa ko. And then after I get married, so nagtagal pa ako sa Pilipinas kasi syempre hindi naman basta-basta yung paglabas na ngalan. As in talaga, kailangan talaga may mga procedure yan. So sabi niya, oh, iniwan na siya ng foreigner niya, hindi na siya sinusuportahan. Of course, ako talaga, hindi ako nag-spread na, oh, yung asawa ko sinusuportahan ako ng ganito, ganyan na amount. No, why would I? It's none of their business. Hindi naman ako ganun. So, kung yung mga Filipina na kung nakaka-receive sila ng pera, inom dito, inom doon, party dito, party doon, ako, very simple lang. Hindi mo talaga makikita na nakapangasawa. I would rather to be like that than to na maging na maging popular ka. So, maraming magiging kaibigan mo pag may asawa kang foreigner. But it's better not to know. Mas better talaga na you have to be shut up and be private to your life. So, ganun ako. So, I know maldita ako. So, ito lang, isasabihin ko lang, hindi ako yung taong pakitang tao. Hindi ako yung taong kumbaga nakatago sa sariling multo. Kasi ito yung very popular sa YouTube, yung taong nakatago sa sarili mong multo. No. Yung multo is nasa harapan nyo na. Wala na, hindi ako yung tipong taong tatago sa sarili kong mundo. No, I'm not like that. Kung ano ako dito sa YT, ganun ako sa personal. So, yung mga pamilya ko, yung mga taong nakakakilala talaga sa akin, alam nila yan. So, especially my mom, I think a little bit, and my father, they also know me, and my siblings, they know me. Kung ano talaga yung tunay na ugali ko. Hindi ako yung typong taong nakatago sa sarili kong mundo. No, wala. Multo. Hindi ako yun. Wala akong multo. Ako talaga ang nasa harapan ninyo. So, and then one more thing. Sa mga supporters naman, sa mga supporters dito sa YT, hindi lahat na pumapasok sa iyo, hindi lahat yung mga nakikilala mo ditong mga tao, mga supporters man yan or mga man yan, YouTuber man naman yan, hindi lahat totoo. Hindi lahat totoong tao sa iyo. 'Di ba? Mark my word, yung mga tao lang yun is nag-aabang lang sila kung ano yung kanilang machichismis sa iyo or mapupuna sa iyo or hahataking ka pababa. Pag nakita nila maganda yung channel mo, hataking ka nila pababa. At kung hindi man nila natanggap ang kanilang mga papremyo or whatever, marami silang satsat, tas doon sila sa mga taong okay sa kanila. But this is the only thing I want to say. Hindi lahat ng mabubuting nakikita ninyo is mabuti. Hindi. Mga yun, may mga maskara yun. So, hindi kalooban ng Panginoon na hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo. So, you have to choose. May mga pinipili tayong choices. Kung gusto mong magpa-left ka or magpa-right ka, it's your choice, di ba? So anyway, guys, thank you so much. I know mahaba-haba ito. And well, anyway, I love this sharing in my thoughts kung ano yung nasa isip ko and kung ano yung mga na-experience ko sa aking buhay. So I'm very, very happy and I'm very glad that I have this YouTube channel and I use this as a platform
to express and to share everything na yung naano ko, naranasan ko sa aking buhay. So anyway guys, have a nice days. Have a nice, blessed Sunday. And just have faith only and pray to God. And kahit saang panig man kayong mundo, God bless you guys. And hindi ko man kayo kilala lahat, na ako'y magsasabing, thank you so much. I really appreciate all your supports, all your love, all your likes, all your comments. But now, just comment down below kung ano yung masasabi ninyo sa aking bagong upload. See ya. Bye-bye!